sa ating bylaws. Pag po sinabing amended ng bylaws, lahat ng member nagbabayad o hindi kasama po sa magdidesisyon. So wag po kayong papayag na magpapa-amend, ang board lang ang may kagustuhan. Kailangan alam ng member. Okay po? Ang pagpapa-amend po, regardless bayad ka o hindi, kasama ka sa magdidesisyon para maipasa kung ano man ang ipapa-amend nyo sa inyong bylaws. Po, gusto ko lang sagutin yung sinasabi ni Ma'am Miriam. Ma'am Miriam, di ba lahat tayo may titulo ng lupa? Nakalagay po doon ang restriction doon sa likod ng titulo nyo. Pakibasa lang po lahat ng titulo ninyo kung ano pong nakalagay sa likod ng titulo. Kaya kasi ang sabi ko ninyo, paano kayo susunod na hindi nyo naintindihan? Po, may mga record ho dyan sa RD, may record ho lahat dyan. Pakibuksan lang po yung mga titulo ng lupa ninyo. Nakalagay po yan doon. Okay. Teka muna ho, parang ayusin mo natin yung sa titulo ng lupa. Siyempre ang nakalagay lang doon sa titulo ng inyong mga kung ano yung nung lupa, pero doon sa asasyon, sa bylaws, wala. Wala yan. Wala ho kayo sa titulo ng lupa, ang nakalagay lang doon kung ano yung ng lupa. Hindi kasama yung bylaws ng asasyon. Nandoon po sa restriction mo ng lupa nyo. Ang bylaws mo wala po, pero nandoon sa restriction mo din ang titulo. Kasi titulo, tingnan mo din mga titulo. Maano natin muna yan at ang pag-usapan natin muna ngayon yung inyong number 1 problema. Yung number 1 problema ho ng inyong asosasyon ng Greenpeace 1. Lahat po kayong mga miyembro na andito, ano yung inyong mga hinaing doon sa mga inyong opisyalis ng HOA? Kasi naging dalawa opisyalis niya, di ba? Naging dalawa. Bago ko bibitingin ko noon ang kabila, at itong kabila kayo pinagharap ko doon sa barangay, wala rin naging napagkasunduan. Isa't isa ay ayaw maayos yung problema, kaya humahantong sa ganito. Ang nagsasuffer ay yung mga miyembro. Kung ang concern nyo ay talagang para umayos ang Greenpeace 1, dapat iniisip nyo yan. Hindi na dapat lumala ng ganito ang problema. Hindi dapat mamagitan kami lahat dito sa inyong problema. Kung ang hangarin nyo ay umayos ang takbo ng Greenpeace 1. Yung mga naging opisyalis ng HOA, dapat ang iniisip ay yung kapakanan ng kanyang mga miyembro. Hindi ang iniisip ay tila yung kapakanan ng pansarili. Yan ang dapat isipin nyo. Isipin nyo yung kapakanan ng inyong lahat ng mga miyembro. Sabi nyo mga miyembro nyo ay 580 plus. May merwisyo pa yung iba dyan. Hindi, yung dyan, di ba? Homeowners. Dapat, ba't hindi nyo niisip yun? Dapat ang maging opisyalis ng HOA ay ang isipin talaga ay yung kapakanan ng inyong mga miyembro, yung kapakanan ng subdivision. Hindi yung pansarili, yung tila ang nasa likod ng sa lahat ng yung pansarili ang iniisip. Yung sarili niya lang niisip. Hindi ho. Alam nyo, kung ganun ang isip ko, sa katulad ng ibang niyan, baka si Kapitan mayaman na. Bakit? Maliit lang ang Greenpeace 1. Maliit lang. Ang Greenpeace 1 hanggang kay ganyan, hindi magkakaroon ng improvement ang Greenpeace 1. May mga project ang city, tinututulan ng opisyalis. Yun ba? Tama?
Inilalapit ang eskwelahan dito sa Green Breeze. Doon katabi ka nga. Ayaw ng mga ibang opisyalis. Harapan. Tama ho ba yan? Dapat ho, ang National High School ay doon pa na andito, 2010 pa lang dapat andito na sa Green Breeze 1. Pero tinutulan. Ayaw. Tinutulan ng mga ibang opisyalis dahil ano raw ay dudulot dito ng school. Yung pala peace and order, kayang ang peace and order ng Green Breeze 1. Ngayon, may tatayo na naman eskwelahan. Nagprotesta na naman ang mga bagong, hindi ko ayoko sabihin, masasaktan kayo eh. Nagprotesta na naman, nagprotesta daw sa Dizon. Pinoprotesta na naman yung itatayong school. Ano ang dahilan? Sariling interest na naman. Private kasi to. Ayaw nyo magkaroon ng improvement ng ang Green Breeze 1. Dito sa lugar na ito, itatayo ngayon yung school, yung senior high school. Senior high school, dito itatayo ang pagkakalam ko, tila kasama pa yung elementary. Ayaw nyo magkaroon ng schoolhan dito, ayaw nyo yung inyong mga anak, dito na mag-aaral. Dito, itong ano to, ang inyong opisina, yung anong yun, ay nilipat doon sa kabila. Biruin nyo, ipapapagawa kayo ng City Hall ng magandang opisina ng HOA at magandang cover court ang Green Breeze 1. Tinututulan? Tama ho ba yan? Bago tatanungin nyo, natatandaan ko na aking makasama sa meeting kay Mayor PD. May nagtanong kay Mayor PD na, ano ho ba ang improvement na ginagawa nyo sa Green Breeze 1? Yung mga kasama ko na sa meeting, alam nyo yan. Natatandaan nyo tiyak yung tinanong kay Mayor PD noon. Tinututulan ng ilang tao lamang na hindi namin alam kung bakit ano ang dahilan. Yung eskwelahan na inilalapit dito sa atin, yun, lahat, kung tayo matatanda, hindi na makikinaban doon dahil yung ating mga apo, yung ating mga anak, hindi na pupunta pa ng malalayong lugar para doon mag-aral ang ating mga anak at ang ating mga apo. Hindi na mamamasahe pa ng malaking pamasahe. Walking distance na lang. At pagka natayo dito yung school, magandang improvement na magiging ng Green Breeze 1. Sa totoo lang yun. Itong problema nyo to, hindi ko pa pinaparating kay Mayor at saka kay Kong. Hanggang kaya namin gawa ng paraan na maayos dito at hindi iparating kay Mayor at kay Kong, lalo na sa ngayon, hindi natin pwede iparating. Hindi po pwede iparating kay Mayor at kay Kong. Yung problema na to. Isa ako na masisi ni Mayor at saka ni Kong. ABC, ikaw ang kapitan ng mga kapitan sa buong Dasmariñas, hindi mo kaya ayusin ang problema sa iyong barangay. Samantalang ang problema ay ang lit-lit lang. Kasi nga may titingnan siya. Ano ang solusyon dito sa problema ng Green Breeze 1? Kayo mga miyembro, tinatanong ko, anong magandang solusyon? Bumaba na lang po yung dating presidente. Bumaba na po yung dating presidente. Ayan, tapos na po. Sige. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Mrs. De Los Santos. Kami po yung kino-complain na huwad daw ang naging eleksyon. Pero before that, magpapasalamat po kami sa presence ni Pres Jake Padar. At kahit sa saglit na panahon, napagbigyan po ang request po namin para po dumating ngayon. Kami po yung nag-request para nandito po sila. At papaliwanagan din po tayo sa mga kaganapan about HOA affairs. At kay Pres Shirley ng HAFCOD po. Ayan po. Katulad na sinabi ni Kapitan kanina, nagkaroon po kami ng meeting with Kapitan, January 9, about doon sa election. Ngayon, tama siya, hindi nagkasundo ang dalawang partido.
Ngayon, nag-election protest na po ang dating minority ng Board of Directors. Ano ibig pong sabihin ng minority? Tatlo lang po sila. Pero ang nasa protest ay yung presidente at yung dating ELICOM na nirepeal ang kanyang appointment. Bakit po nirepeal? Kasi it's a violation of the bylaws na i-appoint ang ELICOM. Dapat po nanggagaling po ang ELICOM sa mga General Assembly. Okay po? So, nag-protest po ang ating po tatlong dating board. Ngayon po, nasa EDSAC na po ang kanilang protest. So, tapos na po yung pagkakaroon ng mediation kasi inangat na po nila sa pinakamataas na authority na yun po ang inaantay po natin na resolution. Nagkaroon po ng immediate na patawag po sa EDSAC. Nagkaroon po kami ng first hearing. Hindi po naka-attend si Pres Alem. May pinadala po siyang representative niya. Pero sadyang part of the process, hindi po inalaw yung kanyang representative dahil wala pong SPA. So ang naiwan lang po si Mr. Ragas na kanila daw pong legal counsel at ELICOM po. So ngayon, nandoon na po sa pinakamataas po ang ating pong sinagot na rin po natin yon ang kanilang protest, election contest, nandun na po lahat. So, part of doon po, kung bakit po, with due respect po, bakit po halos ayaw namin pumirma? Dahil po, ginamit nila as part of their attachment, yung ayudang pinapirma po sa ating lahat na nagpipetisyon daw po tayo. Pati respondents, nandoon po sa nagpetisyon sa pumirma. Kung nasa GC po kayo, makikita niyo po, baka nandun po pangalan niyo. Ginamit na po nila yon. Ginamit din po nila sa treasury without acknowledge doon sa final po nila. So, nandun na po. Kaya po, yun po yung ginawa po nila, nag-protest. So, sinagot na po natin yung protest. And as per this one, we need to file another complaint. Kasi po, napasara po ang ating homeowner. So, ngayon po, na-file na po natin ang aming writ of preliminary injunction na nasa EDSAC na po ngayon. So, ayun po, bakit po writ of preliminary injunction? Para po ma-break and open na ang ating homeowner. Ang may karapatan po dito ay homeowner. Tayo po lahat. Kaya po, dinadaan po namin sa legal. Nakiusap kami kay Pres Allen, nandun din po. Kami mismo ang lumapit sa kanila para naman magamit yung isang room. Kahit nandun sila, nagtatago sa loob. Pinadlock nila mga sarili nila sa kabilang kwarto. So, for 1 month, nandun po sila. Kami naman po, naawa sa mga lot owners natin. Kasi hindi lang naman homeowners ang pupunta sa offices natin. Lot owners, nahihiya naman kami i-accommodate sa labas. Doon binigyan po kami ng advice ng taga-Disol na magkaroon kami ng temporary office. Maggawa kayo ng temporary office kung hindi kayo pinapapasok sa loob. Tapos, mag-file po kayo ng complaint, counter-complaint, para po mapabuksan ang inyong opisina on a legal matters. Ang EDSAC po ay may sariling sheriff. Once po bumaba po yun, sheriff na po ng taga-EDSAC ang pupunta po dito to break and open. So ngayon po, yung mga land owners po natin, nandun po kami, nasa Alikabungan. Ina-entertain po namin. Saan po galing? Bulacan, Silang, Bacoor, kung saan-saan po. Kaya doon po kami naaawa.
So napagbigyan po tayo nakapasok dahil po sa pagpupuligat namin yung isang room na ibigay po sa atin. So naka-accommodate kami ng Saturday, Sunday, Monday. Umalis daw kami. Ipapadlock na daw po ang ating opisina. Wala kami nagawa. Utos daw po ng kapitan. So, ayun po ang hinihiling po lang namin. Kaya po tayo nag-counter-complain para po talagang legal ang ating pong sinusundan po na batas. Ganito, no, mabuti kayo sinasabi mo, mga huwad na opisyalis ng ano, no. Total naman kayo na nagsabi, no. Ako na ngayon, sasabihin ko na huwad. Kanina, hindi ko mabanggit yan. Ayokong banggitin kanina. Ayokong banggitin kanina, ikaw ang nagbanggit na huwad. Ngayon, sige, kayo huwad na opisyalis. Ba't ko hindi pa sasara yung nagkakagulo na kayo? Nagkakagulo kayo. Kumuha kayo na sarili pang gwardiya. Yung kinuha niyong gwardiya, babayaran ng HOA, di ba? O, babayaran ng HOA. Yung bang Green Breeze 1 ay nasasakupan ng anong barangay? Ha? Ano bang barangay nakakasakop sa Green Breeze 1? Nakaanto. Sino ba ang kapitan? Ako. Kung ano man ang maging problema, kanino pupunta? Kay kapitan. O, pero kayo, hindi kayo napunta kay kapitan ngayon. Binaliwala nyo ang opisina ni kapitan. Kasi nga po eh. Ganito ba? Nung kayo itawagan ko ng meeting dito, ang sinabi ng isa sa kasama nyo, ganti-ganti lang yan. Ibig sabihin, pinakaisa nyo yung tatlo. Oy, hindi, wala yun. Pinakaisa yung tatlo. Hindi. Lahat tayo, narinig nyo, ang sinabi ng isang kasama nyo na, ganti-ganti lang pres yan. Oy, hindi, wala. Oh. Yan, narinig niya, sinabi ni Maggie yan, Oy, na ganti-ganti lang yung pres. wala ko sinasabi. Oh, huwag mo ikailaya, Maggie. Sinabi mo yan. Sinabi mo yan, tayo mag-meeting doon sa barangay. Ganti-ganti lang yan. Ganti-ganti. Oh. Ngayon, sasabihin mo, hindi mo sinabi? Oh, ano, tinanong ko si Miss De Vera. Hindi nakakagulo si Miss De Vera sa sinabi mo. Na ganti-ganti lang yan, ha? Oh, hindi po pwede sabihin na dala na emosyon. Hindi po pwede ganun. Sabi ko nga sa inyo, kung ang hangad natin, kung ang hangad nyo, ay yung kumanda ang takbo ng HOA ng Green Breeze 1, dapat hindi kayo ganyan. Dapat isipin nyo lahat yung kapakanan ng inyong mga miyembro. Ano ba talaga, kayo ay mga dati ng mga naging presidente. Kayo. Si Mrs. De Vera, ikaw, si Mrs. Antonio, si Mang Gati, kayong apat, mga naging presidente na ng HOA. O, tanungin natin lahat ang inyong mga miyembro. O, hindi na ako nagsabi, ha? Hindi na ako nagsabi, no? Meron naman po, in fairness, nahahakutan ba kayo ng basura? Dahil po yun sa ating mga homeowner officers. Meron po tayong MRF. Yun po ang sa tao po kayo nagbabayad. Sa kanila po yun, meron po kasi silang may percentage po sila sa nahahakot. Pero ang bottom line po dito, meron tayong ginawang solusyon doon, unti-unti. Pero yung mga projects po natin, para sa beneficial. Kasi po dati po, wala po talagang nakakaikot dito sa ating, ilang hectares ba to? 79 hectares ang ating pong subdivision para baka isang linggo na hindi pa tapos hakutan. So, isang Maputuloy natin, no? hakutan. Kung kayong mga opisyalis ngayon, sabihin natin kayo yung opisyalis ngayon, no? Kung ang hangad nyo ay yung kapakanan ng Green Breeze 1, nagko-construct ng cover court doon sa gagawa ng opisina ng HOA, pinutulan nyo ng kuryente, lahat, pati tubig, pinutulan nyo. Ay, wala po, hindi po. Yung ba ang hanga ninyo, yung kumanda, ang Dapat di po. takbo
ng Hawa ng Green Breeze 1? Dito lang po yung dito lang Yung po ba, yung ba pinagdaanan. hangarin nyo na maganda yung pamamalakad sa kagaganda ng Green Breeze 1? Pwede mo makapagsalita. Sige, oo. Sasagutin ko lang namin yung tanong dumating po kami rito. Ang laman lang mo nito, lupa at po akawate. Yun lang po. Tapos ito, sa Kapitolyo. Yung maliit na opisina, yung kalahati nun, barangay. Meron silang project doon, parang mukhang hindi naman nag-push through. So, dinunit sa atin ng barangay. Yun lang po. Basta puro lupa at kakawati lang po ito. Wala rin mo mga telepono at saka tubig. Wala rin mo. Ipapaalam ko lang po sa inyo na Gusto nyo bang gumanda ang takbo ng Green Breeze 1? sasabihin lang muna namin, sasagutin lang namin sa Sige, oo. Wala akong tubig dito, deep well lang mo ang bigay ng City Land. Pero yun rin po ay nasa kontrata naman. Kasi yung mga original owner, alam nyo kung ano yung binili nyo. Mga kadamrob talaga, kaya napakamura nito dati. Wala akong tubig. Gumastos po ang HOA, nagbigay ho, nag-donate ng isang lupa sa main road. Binili ho ng HOA. Ayan o, nandiyan dating kay Aganon. Pangalawa, nagbigay pa ho tayo ng 150,000 cash sa water district dati. Ang pangalan ng water district dati, ngayon ay water na. Bukod pa ho doon, nagre-request yung mga owners, nagdagdag pa ho tayo ng more or less 80,000 para malagyan mo ng linya ng tubig. Yung mga street light, wala mo yan. Pinagtatagal mo ng HOA na bayaran. 24, more or less, 1,000 a month. Huwag po tayo magbulag-bulagan. Magtutulungan mo tayo sa sarili natin. Tama. Wala akong kapasweldo rito. Huwag po tayo magbulag-bulagan. Teka muna. Magtutulungan po tayo sa sarili natin. Yun lang po, yung sinasabi nilang walang nagawa. Yun lang po. Ganito, no? I-correct lang ho natin. Yung street light ho ay yung main road no, ang nagbabayad ho niyan ay city government. Opo, yun, nasa main road yun po. City government ho nagbabayad niyan. Yung ang HOA. Pero iba pa At ho ang yung nagme-maintain ho noon ay ang city government din. Pagka may punting ilaw, ang nagpapalit, city government. Opo, totoo yung sinasabi ni Kap. Sa main road po yun. Pero iba pa ho yung mga nasa inner streets. Like, bayad ho natin ang buwa ho yun. Ngayon ho, sa Green Breeze, ano bang street yun sinasamento doon? Yung narat mahogany, sinasamento ho yun. Yun ho ay galing sa ating butihing gobernador, yung pagpapasamento noon. Sinasamento ho yun. Pwede mo mga pagsalita ulit? Sige. Natandaan namin, yun panahon ni Presidente Orenda, ayun natandaan ko Christmas party na sinabi nyo na aprobado na yung mahogany na sisimentohan. Kayo po ang nag-announce. Opo, pero sa nasundan mo ng COVID eh. Ang COVID ho kasi January at February ang dulo niyan. Na-announce ito, Christmas party. Ano po ni Orenda? Ang isa pa po, sa naging project po ng Homeowner Association. Dahil po sa pagtutulungan po natin mga Homeowner Association, napakalaki po ng mga taxes. Tayo po ay nagbabayad ng taxes. Yung buo po mga monthly dues po natin, nakukolek natin dyan sa dati nung meron pa po tayong gate or may passers tayong gate dyan po. Binabayaran ng tax noon. Kasi may resibo po tayo. Pero, dahil nga si Mayor, nung panahon way back, 2010, nung nandito po ako, so 10 years na po ago, nung dati po akong presidente. 2010, tanda ko, hindi pa ganun ka-develop naman lahat ng mga subdivision. So, we requested na ma-tax exempt po tayo sa pagbabayad ng tax. And luckily,
Dahil hindi po tayo nabibigyan hindi sa hindi binibigyan, kundi pinagtutulungan po kasi muna natin kung ano yung resources na kaya nating ibigay sa homeowners po natin, na wala pong binibigay na cash out ang ating mayor. Kung kaya, tayo po'y napagbigyan na mabigyan ng tax exemption for 5 years. Second po tayo sa homeowners na nabigyan. Kaya po nagtawagan ng mga homeowner president po sa akin, paano daw po ginawa. Kinausap po ako ng saligan ni Mayor na ilagay ko na lahat ng mga ginawa natin. CCTV, security, may security guard po tayo dati. 24/7 din po yun. Meron po tayo. Way back 2010 hanggang 2013. Kaya ngayon binabalik po namin. Kasi mas gusto ng homeowner na may security. Gusto niyo ba na may security guard tayo? Na Yes. nakikita? Ha? Yes. Oh, yes. Di ba? Pinaalam niyo ba sa mga homeowners na kikikuha ng gwardiya? Hindi pa nga po kagad napaalam sa homeowners yun. Dapat bago kayo kumilos ng ganyan, pinaalam niyo muna sa lahat ng inyong mga miyembro. Kasi nga po, ayaw kami paupuin. Magpapa-general assembly po kami. Pero ano po, biglang nasarado na. Sabi niyo, kasi Tinatlak nga, mo. dito, no, kaya meron Oo, kayo. pero ganun pa man po ka, pasensya po, para bago po ako umupo. Lahat ng ito po ay tapos na tayo sa mababa na sabi nga ni Press J, nandun na po tayo sa kataasan, nasa exact na po yung reklamo nila. So sinagot na po namin. Ngayon, pag nagpatawag na lang po for finality po yung kaso. And then, pinag-counter file po kami para ma-break and open po ang ating association. Ganito, talagang gusto nyo magkaroon pa ng yung demandahan nyo ay gusto nyo lumawak pa ng lumawak, tumagal pa ng tumagal. Habang tumatagal ho yung inyong usapin na yan, ang nagsasuffer ay yung buong homeowners ng Green Hills 1. Yun ang magsasuffer. Yun namang inyong mga demandahan yan, pwede nyo iliparehas yan kung halimbawa kung ang iniisip nyo ay yung inyong mga miyembro. Ngayon, ayaw nyo magbigay sa isa't isa, magsasuffer ang Green Breeze 1. Ano mangyayari sa Green Breeze 1? Kayo mga miyembro, tatanungin ko ano mangyayari pagka ganyan? Wala. Yung inyong susukan na susukan. Sige, Pres. May liliwanagin lang po ako tungkol dun sa sinabi ni Miss Dory. Unang-una ho, ang Green Breeze 1 ay nag-file na si Pres Alem ng election protest. So, sandali lang po papaliwanag ko lang. Pangalawa ho, humingi ng tulong si Miss Dory kung ano ang kanilang dapat gawin. Pareho ho kasi may pagkakamali ang both parties dito. Tanggapin natin yung katotohanan. At kahit naman ho ito ay sinasabi ko naman sa inyo. Ang problema lang ho, nasa EDSAC na po siya. So wala na po pwedeng makialam kung anong mangyayari. Kawawa ang member. Nakahang po kayo. Nakahang ang member. Miyembro po ang magsasakripisyo. Ang nangyari ho kasi, kung atin pong pagninilay-nilayin yung mga nangyari, tinanggap mo, Pres Allen, na may nangyaring eleksyon. Kaya nag-election protest, di ba? So yung election protest, habang ongoing siya, kung sino yung sinabi na nagpa-eleksyon, sila yung mamamahala sana. Pero meron nga po kayong mga reklamo. So ano ho ang mangyayari? Hindi nyo alam ngayon kung sino ang uupo na opisyalis. Nag-counter na rin po ang kabilang parte para doon sa demanda ni Pres Allen. Yun po ay dinidisregard ko ang paggamit nyo sa DSUD. Kayo po ay humingi ng request. So, syempre, ang DSUD po kasi, kung sino lang yung narinig, yun lang po talaga yung mapapakinggan. Pero since hindi po napakinggan kayo pareho, so ang kaso nyo parehong tatakbo.
At kung ano yung magiging resulta niya, saka pa lang po natin masasabi kung sino yung pinaburan. Ang pinaburan po kung sino po ang lehitimo opisyalis. So ito po'y dadaan, mahabang proseso talaga ang pagdadaanan nyo. Hindi ba dapat ang pag-usapan nyo na lang yung solusyon? Kasi kung pareho kayo at inakyat doon sa DSUD, inakyat sa EDSA, magkakaroon ng panibago, ito yung ina-apply po ng EDSA, yung management committee. Hindi uupo ito, pero may uupo management committee. Hanggat hindi po natatapos ang kaso, pag po ibinaba ito. Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako ay naging dating presidente at yung kung aking sasabihin ay unang-una po ay paglubayan tayo ng Panginoon na masolusyonan ang mga problema dito. Unang-una po, ang problema, ang sasabihin, observation ko, no? General observation, para wala akong side, both A and B party, no? Ang observation ko, we have two parties. And now, that party is now in dispute. Diba? May problema eh. Ngayon, papasok obligation ni Kapitan bilang siya yung authorized person sa community ito na mag-intervene. Siya ang maglilid dito habang may problema. Kasi ang problema, hindi nabibigyan, nagsasuffer yung mga residente sa social services, sa mga opisina, mga kailangan. Talagang problema. Kaya, nandiyan si Kapitan to intervene, and that is her regular rights na siya mag-intervene dyan, mag-lead. Ngayon, para irespeto niya yung mga homeowners, pwede siyang, I recommend, na maglagay siya ng caretaker management. Isang grupo na mag-lead na ituloy yung social services at yung mga lahat ng mga dapat gagawin. Di ba? Ngayon, sa dami ng problema dito, for a long time, huwag na nating ungkatin pa kung ano yung nakaraan, no? Kasi mula ngayon, sa dadating na panahon, 5 years from now hanggang 10 years from now, ano na mangyayari? That is a big question. Ano ba gusto natin mangyari? Gusto ba natin ang maularan? Kasi kung hindi, sinasabi ko sa inyo, yung tayo, yung mga anak ninyo, at magiging apo pa ninyo, iba ay pamamana natin sa nakikita natin ngayon? Gusto niyo bang mangyari yan? Anong gusto natin? Kaularan, di ba? Ngayon, ang HOA, they have no capability. Wala siyang kakayanan para i-develop to. Lagyan ng marsada, sementuhan yan, lagyan ng mga ilaw. Kaya niya ba yan? Tanong ko, kaya niya ba yan? Kaya po. Hindi. So, kaya imulat natin ang ating kaisipan sa kung tayo mayroong malasakit at concern sa susunod na generation. Diba? Ngayon, ako alam ko na lahat ng problema dito eh. Mga karsada, yung mga karsada dyan na malalim na, hindi natatambakan, kahit lupa, o bato. Meron doon sa bandaroon na yung karsada ay binabaha dahil yung drainage ay mga puno na. So, walang action for how many years? Nakikita ko yan. Observation ko. Ngayon, if si Kapitan, maglalagay siya ng caretaker government, mabilis na yan. Si Kapitan, napakabilis umaksyon yan. Pag sinabi ng naglilid dito, okay, Kap, kailangan namin ng backhoe, kailangan namin ng ito para mapayas ko pasada, ito mga dito. Mabilis. Kung sa HOA, we don't have enough money, funds, to support. Since yung iba, hindi pa na capability, yung iba nga, kukulang, hindi pa mabayad, siguro may mga dahilan, the government, si Kapitan, the local government, barangay government, kaya-kaya niya supportahan niya. Lapitan niyo na si Kapitan at expedite yan. Talagang napakabilis.
Yun po yung, yun lang po yung masasabi ko sabi ko sa inyo, no? Kaya kung tayo may malasakit sa susunod na henerasyon, sa mga anak natin, eh mag-isip-isip na tayo kung anong desisyon natin. Ano po? Salamat po. Ah, may, okay po. Meron lang po akong i-correct, Press Assist. Yun pong sinasabing management committee, dahil po sa hindi na rin malaman ng mga opisyales, ay ng mga miyembro kung sino po ang kanilang kikilalaning opisyales, yun pong members in good standing, pwede po silang mag-request sa EDSA na magkaroon po kayo ng management committee kung inyo pong makarapatin yun, para po maging legal lahat. Hindi po kasi namin pwedeng sabihin, ito yung kinikilala namin. Although, nag-submit po sila ng election report sa DSUD. Natanggap na po ni DSUD, in-acknowledge po yung acknowledgement, yung kanilang sinubmit na election report. So, ibig sabihin, may election na nangyari at iyon nga po yung pinrotest naman ni Press Allen. Ngayon, nandoon na yung demanda, ano po ba ang dapat na nangyayari? Nag-counter po sila. Hindi po ibig sabihin, porque nag-submit na sila ng election report, iniwanagin ko lang po sa lahat, hindi po porque nag-submit tayo ng election report, is tayo na ang opisyalis. Ganito po yun. Normal po na may nangyayari na eleksyon at sila po ang nakapag-submit sa DSUD. So, syempre, ang nasa record on files ay sila. Ang problema, may nag-protest. So, nung nag-protest, sa ibang subdivision po kasi, kung halimbawa, may eleksyon nangyari, sila yung uupo. Habang ongoing yung kaso, habang pinaprocess yung kaso, paglabas po ng desisyon at nanalo si Press Allen, automatic aalis sila sa pwesto. Ngayon, nag-counter naman po din sila. So, di lalo naman nagkaroon ng problema. Nagpapasalamat nga tayo kay Kap kasi nag-initiate siya ng ganitong meeting. At kami po ay inimbitahan din naman ni Kap. Sabi ko nga sa kanila, si Kap yung nagpatawag ng meeting, nakakahiya naman na hindi ipagpaalam kay Kap. Kasi tayo po, hindi porke HOA, may sarili tayong mundo. Lagi po natin iisipin na ang HOA po ay nasa ilalim pa rin ni barangay. So, kaya po sana, kung ano man po yung iniisip na kabutihan ng bawat isa sa inyo na mas makakabuti, yun po tayo sana ang pagtuunan nyo. Kasi kayo yung nakahang. Kaya nga sabi natin, habang nasa reklamuhan o husgado yan, napakahirap gumalaw ng bawat party. Okay po. May dadagdag lang po ako. Kasi hindi naman po ito isolated sa inyo. Kahaya. Dalawa po nag-file nila na opisyales. Pati Garden Grove. Kasi po, ang DSUD ay ministerial. Ibig po sabihin, tanggap lang sila ng tanggap. Pero di po porket tinanggap kayo at ni-receive kayo na. Hindi po gano'n. Otherwise, walang magreklamo, pwede. Pero habang katulad po lang sinasabi ko sa Kahaya, maghihintay po ng resulta. Kasi may nagreklamo eh. Wala nagreklamo, maaari. Kaso may nagreklamo. Yun po yung sinasabi natin ministerial. Tanggapin ko yan, i-receive ko yan. Pero kala nung iba, porket ni-receive, kami na. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n. So, hanggat pag may nagreklamo, i-question kayo. Katulad po nung ginawa ni Press Allen na nireklamo niya, may election protest siya. So, maghihintay tayo ng desisyon. Sino po magsasuffer? Kayo po mga miyembro. Sino mga kolekta? Sino magbabayad ng mga bayarin ninyo? Ang gagawin po natin yan, mag-request kayo ng MANCOM, yung Management Committee, na pansamantala, habang hinihintay yung desisyon na parehas nilang ipinasa sa EDSA, medyo matagal po yan. Paano po mangyayari sa subdivision ninyo? So, yun po, i-create natin yung MANCOM. At paano po yan? I-initiate po yan ng inyong mga miyembro. Kayo po. Yun po gagawin natin. Magandang umaga ulit. In juris tayo, humihingi ako